Isang sampal ng katotohanan ang gumising kay Naen. Sa gitna ng engranding party, hindi asawa kundi katulong ang turing sa kanya ni Gerald habang pawisang nagsisilbi. Ang kanyang pwesto sa hapag ay inagaw na ng malanding si Celine. Ngunit ang akala nilang martir, may bitbit na pasabog sa loob ng misteryosong briefcase. Magagawa ba ni Naen na wasakin ang dangal ng asawa bago siya tuluyang mawalan ng pag-asa? Huwag kang lalabas ng kusina hanggat hindi kita tinatawag. Naing, at please lang, ayusin mo naman ang sarili mo. Amoy bawang ka na. Amoy usok pa. Nakakahiya ka sa mga bisita ko. Lalo na kay Celine. Ang mga salitang iyon ni Gerald ay parang isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng naglalagablab na init ng kusina. Nakatayo si Naen sa harap ng malaking kalan. Hawak ang mabigat na sandok. Habang ang kanyang mukha ay namumula, hindi lamang dahil sa singaw ng nilulutong pagkain, kundi dahil sa hapdi ng mga salita ng kanyang asawa. 15 taon. 15 taon niyang ibinigay ang lahat para suportahan ang pangarap ni Gerald. Mula noong wala pa silang pambili ng disenteng sapatos hanggang ngayong ipinagdiriwang nito ang kanyang ika-40 kaarawan bilang isang matagumpay na negosyante. Tinitigan ni Naen ang kanyang mga kamay. May mga bagong paltos ang kanyang mga daliri mula sa paghihiwa ng daan-daang sangkap para sa 100 bisitang inaasahan sa gabing iyon. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang apron na may mantsana ng toyo at mantika. Ang suot niyang luma at kupas na bestida ay malayo sa kinang ng mga mamahaling gown na maririnig niyang nagtatawanan sa labas ng mansyon. Sa kabilang bahagi ng pintuan, narinig niya ang malutong na tawa ni Celine, ang batang sekretarya ni Gerald na kanina pa nakaupo sa tabi ng kanyang asawa sa pangunahing mesa. Habang si Naen ay maghapong nagbabanat ng buto sa kusina para matiyak na perpekto ang bawat putahe, si Celine ay prenteng nakikipag-usap sa mga business partner ni Gerald. Na tila ba ito ang tunay na may-ari ng bahay? Naramdaman ni Naen ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga ng maayos. Tila ang hangin sa kusina ay naubos na ng naglalagablab na kalan. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Nararamdaman niya ito sa bawat hibla ng kanyang kalamnan, isang pagod na nag-uugat sa kaluluwa. Sa gitna ng ingay ng mga kubyertos at tawanan sa labas, ang katahimikan sa loob ni Naen ay nakakabingi. Dahan-dahan niyang binitawan ang sandok at lumapit sa pintuan ng study room ni Gerald na katabi lang ng kusina. Kailangan niya ng malinis na basahan. Ngunit ang nakita niya sa ibabaw ng mesa ay ang itim na leather briefcase na laging bitbit ng asawa. Nakabukas ito ng bahagya. Ang balak na kumuha ng basahan ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang briefcase. Doon, sa ilalim ng mga legal na dokumento, ay may isang asul na folder. Ang unang pahinang tumambad sa kanya ay hindi tungkol sa negosyo. Ito ay isang titulo ng lupa, ang lupang kinatatayuan ng bahay ng kanyang mga magulang sa probinsya. Ang lupang tanging alaala ng kanyang yumaong ama. Nakasanla ito sa bangko sa ilalim ng pangalan ni Gerald at may kasamang notice of foreclosure. Ngunit hindi doon nagtapos ang gabi. Sa likod ng folder ay may isang maliit na sobre na may lamang mga larawan ni Gerald at Celine sa isang bahay na hindi pamilyar sa kanya, isang nursery room na puno ng mga gamit bata. At sa dulo, isang birth certificate ng isang sanggol na ang apelyido ay kay Gerald at ang ina ay si Celine. 1 taon na ang nakakalipas. Nabitawan ni Naen ang folder.
Ang tunog ng mga papel na nagkalat sa sahig ay tila ang pagguho ng buong mundo sa kanyang paanan. Ang hininga niya ay naging mabilis at mababaw. Ang lahat ng pagsasakripisyo niya, ang pagtitipid para sa puhunan ng kumpanya, ang hindi pagbili ng kahit isang bagong damit para lamang makatulong sa gastusin, lahat pala iyon ay ginamit ni Gerald para pondohan ang pangalawang pamilya, habang dahan-dahang ninanakaw ang tanging ari-arian ng kanyang pamilya. Isang matalim na tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Para saan pa ang lahat ng pagsisilbi kung ang bawat patak ng pawis mo ay ginagawang luha ng taong pinaka-pinagkakatiwalaan mo mula sa labas? Narinig niya ang boses ni Gerald sa microphone. Masaya at mapagmataas. I want to thank the most important person in my life tonight for being the wind beneath my wings. Celine, this night is for you. Nanigas si Naen. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagluluha. Sa halip, ang mga ito ay nagningning sa isang uri ng puot na ngayon lamang niya naramdaman. Tumingin siya sa mga dokumento sa sahig. Pagkatapos ay sa pintuan patungo sa party. Ang Naen na pumasok sa kusinang ito kaninang madaling araw ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang babaeng wala nang mawawala pa. Hinawakan niya ang hawakan ng briefcase at dahan-dahang isinara ito. Hindi siya iiyak. Hindi muna ngayon. May higit na mahalagang bagay na dapat gawin. Magmukha kang tao. Naing, tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Daig mo pa ang pulubi sa kanto. Nakakahiya ka sa mga bisita ni Gerald. Baka isipin nila ay kumuha kami ng katulong na galing sa kalsada. Ang boses ni Doña Imelda, ang kanyang biyanan, ay tumagos sa pandinig ni Naen na parang isang matulis na karayom. Pumasok ang matanda sa kusina. Suot ang kanyang mamahaling perlas at sedang gown. Habang pilit na tinatakpan ng ilong gamit ang isang panyong may pabango. Hindi man lamang nito napansin ang namumulang mga mata ng kanyang menugang o ang panginginig ng mga kamay nito na pilit na itinatago sa ilalim ng apron. Tila bumalik ang kanyang gunita, 15 taon na ang nakalilipas. Naalala ni Naen ang mga gabing naglalakad siya sa ilalim ng malakas na ulan. Suot ang butas na tsinelas para lamang makapag-deliver ng mga tinda niyang kakanin. Lahat ng kinitang sentimo ay ibinigay niya kay Gerald para makapagtapos ito ng pag-aaral at makakuha ng lisensya. Naalala niya kung paano niya isinanla ang tanging alahas na pamana ng kanyang ina para lamang may pambayad sila sa unang buwan ng opisina ni Gerald. Noong mga panahong iyon, si Doña Imelda ay wala sa tabi nila. Dahil ikinahiya nito ang anak na nagpakasal sa isang probinsya nang wala namang pera. Ngunit ngayong mayaman na si Gerald, ang biyenan niya ang unang humahawak sa pitaka ng kanyang asawa. Ang bawat sentimong pinaghirapan nilang mag-asawa ay tila naging karapatan na ng matanda. Habang si Naen ay itinuring na lamang na isang anino sa sarili niyang tahanan. Huminga ng malalim si Naen. Pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na kalooban. Inay, maghapon po akong nagluto para sa handaan ng anak niyo. Hindi ko na po nagawang mag-ayos dahil isinabay ko pa ang paglilinis ng mga kristal na gagamitin niyo. Mahinahong sagot niya. Bagaman ang bawat salita ay parang may kasamang dugo sa kanyang lalamunan. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Doña Imelda. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang baba. Pinilit siyang tumingin sa mga matang puno ng panghahamak. Huwag mo akong tawaging inay dahil hindi kita tunay na anak. At huwag kang magmalaki sa ginagawa mo. Responsibilidad mo yan bilang asawa. Pero tingnan mo, kahit sa pagsisilbi ay kulang ka pa rin. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ang anak ko ay naghahanap ng ligaya sa iba, ang lalaki.
kailangan ng inspirasyon. Hindi ng isang asawang amoy gisa at mukhang lantang gulay. Ang huling mga salita ng matanda ay nagpabagsak sa huling pader ng pagtitimpi ni Naen. Alam nito. Alam ng kanyang biyenan ang tungkol kay Celine. Alam nito ang tungkol sa batang nasa mga larawan. Ang pagtatraidor ay hindi lamang palagawa ng kanyang asawa, kundi ng buong pamilyang itinuring niyang sarili niya. Ang bawat sakripisyo niya para sa kanila ay tinumbasan ng isang masakit na sampal ng katotohanan. Napatingin si Naen sa isang maliit na tasa ng tsaa na nasa gilid ng lababo. Ito ang paboritong tasa ng kanyang ama. Ang tanging bagay na hindi niya naibenta noong sila ay naghihikahos pa. Ang porselana ay may maliit na lamat. Gaya ng kanyang puso na sa bawat segundo ay unti-unti nang nagkakapira-piraso. Hinawakan niya ito ng mahigpit, hanggang sa maramdaman niya ang sakit sa kanyang mga daliri. Isang paalala na siya ay humihinga pa sa kabila ng unti-unting pagpatay sa kanyang pagkatao. Lumabas ang biyenan niya nang hindi man lamang naghihintay ng sagot. Naiwan si Naen na mag-isa sa gitna ng usok at init. Ang tawanan sa labas ay lalong lumakas. Kasabay ng tunog ng mga basong naguumpugan sa pagtatagay ng alak para sa tagumpay ni Gerald. Isang tagumpay na itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Dahan-dahang lumapit si Naen sa bintana ng kusina na nakaharap sa hardin. Doon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nakita niya si Gerald na nakayakap sa bewang ni Celine habang binubulungan ito. Ang saya sa mukha ni Gerald ay ang saya na matagal nang hindi nakikita ni Naen. Ito ay isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman ibinigay sa kanya. Kahit na ibinigay na niya ang kanyang buong buhay, sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig sa puso ni Naen ay tuluyan ng naputol. Ang init ng kalan ay naging apoy sa kanyang kalamnan. Hindi na siya ang martir na asawa na handang magtiis para sa pamilya. Ang bawat utang na loob na ipinamumukha sa kanya ay babayaran niya ng higit pa sa inaasahan nila. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi habang inaalala ang mga dokumentong nakita niya sa briefcase. Ang lahat ng pag-aaring akala ni Gerald ay sa kanya. Ang lahat ng pera at lupang ninakaw nito ay may mga pirma na hindi dapat nandoon. Ang lason na dahan-dahang pumatay sa kanya ay siya ring lason na ipapakain niya sa kanila sa tamang panahon. Ngunit bago iyon, may isang bagay pa siyang kailangang kumpirmahin. Isang bagay na mas masakit pa sa pagkakaalam sa kabit ng kanyang asawa. Kinuha ni Naen ang kanyang luma at sirang cellphone mula sa bulsa ng apron. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatawagan ang isang numero mula sa kanyang nakaraan. Ati, Santos. Kailangan ko pong malaman ang katotohanan. Ang bahay po ba ng mga magulang ko? Talagang wala na. Ang katahimikan sa kabilang linya ay sapat na para durugin ang huling pag-asa ni Naen. At nang sa wakas ay sumagot ang abogado. Ang bawat salita nito ay parang mga bato na ibinabato sa kanyang sugatang kaluluwa. Huwag mong dungisan ang kwartong ito ng amoy ng iyong paghihirap. Naeng, masyadong mabango ang hanging nilalanghap namin ni Gerald para mahaluan ng amoy ng isang martir. Ang boses ni Celine ay parang gapang ng ahas sa loob ng kwartong dati ay itinuturing ni Naen na kanyang santuaryo. Pumasok ang babae ng walang pasintabi. Suot ang isang manipis na pantulog na sutla na malinaw na hindi para sa paningin ng publiko. Huminto ito sa harap ng malaking salamin sa dresser ni Naen. Habang tinitingnan ang sariling refleksyon na tila ba ito ang bagong reyna ng tahanang iyon, nanatiling nakatayo si Naen sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa dulo ng kumot. Labas? Celine, wala kang karapatang pumasok dito. Kwarto namin ito ng asawa ko. Isang mapang-uyam na tawa
ang kumawala sa mga labi ni Celine. Hinarap niya si Naen. At doon ay nakita ni Naen ang kumikinang na gintong kuwintas sa leeg ng dalaga. Ang pendant nito ay isang maliit na susi na napapalamutian ng mga brilyante. Nanlamig ang buong katawan ni Naen. Iyon ang perang itinabi niya sa loob ng 3 taon, ang perang kinuha niya mula sa mga ekstra niyang kinikita sa pagtitinda ng mga kakanin sa mga kapitbahay, na ang akala niya ay gagamitin para sa operasyon sa mata ng kanyang nanay. Kuwarto niyo pag-uulit ni Celine habang hinahawakan ang kuwintas. Nahing, gising na. Ang kwartong ito ay para sa mga taong marunong magbigay ng ligaya kay Gerald. Hindi para sa isang katulong na tanging alam lang ay magluto at magreklamo. Tingnan mo nga ang kwintas na ito. Maganda. Di ba? Sabi ni Gerald. Sa akin daw ito nababagay dahil alam ko kung paano magdala ng karangyaan. Hindi raw tulad mo na kahit bigyan ng alahas. Magmumukha pa ring galing sa palengke. Lumapit si Celine kay Naen. Ang distansya nila ay sapat na para maamoy ni Naen ang mamahaling pabango na binili rin gamit ang pera ng kanilang kumpanya. Ang kumpanyang dugo at pawis ni Naen ang naging pundasyon. Alam mo, naawa ako sa iyo. Bulong ni Celine. Ang boses ay puno ng peking simpatya na lalong nakapagpuyos sa damdamin ni Naen. You are so pathetic. Inubos mo ang kabataan mo para itaguyod ang isang lalaking hinding-hindi ka naman minahal ng totoo. Ginamit ka lang niya. At ngayon, expire ka na. Wala ka ng silbi. You are just a shadow. An old, dusty shadow in this mansion. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang pagsasama namin. Pilit na pagmamatigas ni Naen. Bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Asawa niya ako sa mata ng Diyos at ng tao. Sa mata ng Diyos, baka nakakalimutan mo. Naing, ang Diyos ay hindi nakatira sa bahay na ito. Mabilis na sagot ni Celine. At sa mata ng tao, kanina lang, sa harap ng lahat, ipinamukha ni Gerald na ako ang inspirasyon niya. Ikaw yung babaeng nagdala ng ulam. Yun lang yun. Hindi na nakapagpigil si Naen. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ang mapangahas na babae. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, mabilis na nahuli ni Celine ang kanyang braso. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay nag-iwan ng pulang marka sa balat ni Naen. Sa isang iglap, isang malakas na hampas ng palad ang tumama sa pisngi ni Naen. Ang puwersa ng sampal ay naging sanhi ng pagkakabaling ng kanyang ulo sa gilid. At naramdaman niya ang alat ng dugo sa loob ng kanyang labi. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng mabigat na paghinga ni Celine. Huwag mo akong susubukan. Naing, banta ni Celine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Wala ka ng kapangyarihan dito. Sinabi na ni Gerald sa akin. Pagod na siya sa iyo. At dahil mabait ako, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumapit si Celine sa tenga ni Naen at bumulong ng may kasamang pananakot. May 24 na oras ka na lang para impake ang mga basahan mo at lumayas sa bahay na ito. Kung hindi, ako mismo ang magpapaladlad sa iyo sa labas kasama ang mga basura. Huwag mong hintayin na kaladkarin ka ni Gerald sa harap ng mga katulong. Tulalang naiwan si Naen habang maringal na lumalabas si Celine ng silid. Ang bawat hakbang ng sapatos nito sa sahig ay tila ba tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang pananatili sa sarili niyang tahanan. Napahawak si Naen sa kanyang namamagang pisngi. Ang sakit ng sampal ay walang-wala kumpara sa hapdi ng katotohanang siya ay itinataboy na ng mundong binuo niya ng may pagmamahal. Tumingin siya sa salamin.
Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang masayahing sinaen na puno ng pangarap. Ito ay isang babaeng sugatan, pagod, at tila talo na, ngunit sa ilalim ng mga luhang nagsisimulang pumatak, may isang bagong uri ng liwanag ang nagsisimulang mabuo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang lumang cabinet at kinapkap ang isang lihim na compartment sa ilalim. Doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang malamig na metal ng isang maliit na flash drive. Ito ang kaisa-isang bagay na hindi alam ni Gerald na hawak niya ang mga record ng bawat iligal na transaksyong ginawa nito para itago ang pera mula sa buwis. Na siya mismo ang nag-ayos noong mga panahong nagtitiwala pa siya rito. 24 na oras. Iyon ang ibinigay sa kanya. Ngunit hindi alam ni Celine na sa loob ng 24 na oras, maraming pader ang maaaring gumuho. Sa bawat pag-ikot ng kamay ng orasan, tila may piraso ng aking pagkatao na unti-unting nalalaglag at nadudurog sa sahig. Nanatiling nakaupo si Naen sa madilim na sulok ng kanyang silid. Yakap ang kanyang mga binti habang ang malamig na liwanag ng buwan ay tumatagos sa bintana. Ang flash drive na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Ito ang kanyang tanging sandata. Ngunit ang bawat dokumentong laman nito ay alaala rin ng kanyang katangahan ng mga panahong bulag siyang sumusunod sa bawat pirma at transaksyong ipinagagawa ni Gerald sa kanya dahil sa tiwala. Dahan-dahan siyang tumayo. Kailangan niyang kumilos ng tahimik. Ang ingay sa ibaba ay unti-unti nang humuhupa. Pinalalitan ng kalansing ng mga basong nililinis at ang mahinang pag-uusap ng mga huling bisita. Sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan, naramdaman ni Naen ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ngunit ang bawat kirot sa kanyang pisngi mula sa sampal ni Celine ay nagsisilbing panggatong sa kanyang determinasyon. Lumabas siya ng silid at tinahak ang mahabang pasilyo patungo sa opisina ni Gerald. Ang bawat anino sa pader ay tila nanunukso sa kanya. Nagpapaalala na siya ay isa na lamang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Nang marating niya ang pintuan ng opisina, narinig niya ang mahinang pag-ungol ng bisagra sa kanyang pagtulak. Ang amoy ng mamahaling tabako at alak ni Gerald ay bumalot sa kanyang pang-amoy. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Mabilis niyang nilapitan ang computer. Alam niya ang password. Hindi ito binago ni Gerald dahil sa sobrang kumpiyansa nito na wala siyang alam sa teknolohiya. Habang naghihintay na mag-load ang screen, napansin ni Naen ang isang kulay kahel na sobre sa ibabaw ng lamesa na may tatak ng isang kilalang bangko. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kaba na tila humihigpit sa kanyang leeg. Binuksan niya ang sobre. Ang mga salitang nakasulat sa loob ay tila mga lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang huling pag-asa. Ito ay isang final notice para sa isang loan na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. At ang collateral, ang lumang mansyon at ang malawak na sakahan ng kanyang mga magulang sa San Isidro. Eksaktong sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone ay nag-vibrate sa loob ng kanyang bulsa. Isang hindi pamilyar na numero ang tumatawag. Sa takot na baka si Gerald ito, nag-atubili siya. Ngunit sa huli ay sinagot din niya ito sa isang mahinang boses. "Hello, sino ito?" bulong ni Naen. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa dokumentong hawak niya. "Mrs. Naen, si Benildo ito, ang manager sa Rural Bank sa inyo sa probinsya." Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalangan at lungkot. "Pasensya na kung napatawag ako ng ganitong oras. Alam kong birthday ni Gerald. Pero hindi na kasi ako makatulog. May pumunta rito kaninang hapon.
mga tauhan ng isang real estate developer. Hawak na nila ang titulo ng bahay ng mga magulang nyo. Sinubukan kong pigilan, pero ipinakita nila ang pirmadong special power of attorney na ibinigay ni Gerald sa kanila. Ibinenta na niya ang lupa. Naing, ang sabi nila, gagawin itong isang mall complex at gigibain na ang bahay nyo sa susunod na linggo. Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Naen at bumagsak sa makapal na alpombra ng walang ingay. Ang mundo sa paligid niya ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bahay na iyon ang bahay kung saan siya lumaki, kung saan namatay ang kanyang ama, at kung saan naghihintay ang kanyang may sakit na ina ay ibinenta ng asawa niya nang hindi niya nalalaman. Hindi lang siya ang tinalikuran ni Gerald, pati ang kanyang nakaraan, ang kanyang pinagmulan. At ang huling santuaryo ng kanyang pamilya ay itinapon nito para lamang sa pera at sa luho ng kanyang kabit. Sa gitna ng kadiliman ng opisina, isang mahabang hikbi ang kumawala sa mga labi ni Naen. Ngunit mabilis niya itong tinakpan ng kanyang mga palad. Ang sakit ay tila isang malaking alon na lumulunod sa kanya. Ngunit sa kailaliman ng kanyang pighati, isang malamig at matalim na desisyon ang nabuo. Narinig niya ang mga yabag ng sapatos sa pasilyo. Papalapit sa opisina, ang boses ni Gerald at Celine. Nagtatawanan at tila naglalambingan. Ay papalapit ng papalapit. Ang bawat hakbang ng kanilang paglapit ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng aking mga pangarap. Bawat tawa nila ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng aking pagtitimpi. Mabilis na kumilos si Naen sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Wala siyang ibang mapagtataguan kundi ang makapal at mabigat na kurtinang pelos sa gilid ng bintana. Isiniksik niya ang kanyang katawan sa likod nito. Pinipigilan ang bawat paghinga, habang ang boses ni na Gerald at Celine ay tuluyan ng pumasok sa loob ng opisina. Narinig niya ang tunog ng pag-ikot ng susi sa pinto. Ang liwanag mula sa kisame ay tumagos sa manipis na siwang ng kurtina. At kasabay nito ang amoy ng alak na dala ng dalawa. Huwag kang mag-alala, Celine. Ang boses ni Gerald ay puno ng katiyakan. Isang tono na dati ay nagbibigay kay Naen ng seguridad, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng kilabot. Konting tiis na lang. Sa susunod na linggo, hindi na natin kailangang magtago sa bahay na ito. Nakausap ko na si Dr. Mendoza. Gagawa siya ng medical report na magpapatunay na hindi na matino ang pag-iisip ni Naen dahil sa sobrang stress. Madali nating mapapirma ang mga papel para maipasok siya sa mental institution. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa likod ni Naen. Ang kanyang buong katawan ay nanginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tindi ng kasamaang naririnig niya. Hindi lamang siya ninanakawan ng asawa niya, balak pa siyang ikulong at alisan ng karapatan sa sariling buhay. Sigurado ka ba? Gerald, narinig ni Naen ang malanding boses ni Celine. Kasunod ng tunog ng pag-upo ng mga ito sa swivel chair, baka makahalata ang mga kamag-anak niya at yung abogado ng tatay niya, si Attorney Santos. Balita ko ay nagtatanong-tanong na tungkol sa mga lupain sa probinsya. Hayaan mo ang matandang yun. Sagot ni Gerald na may kasamang pag-uyam. Wala siyang hawak na ebidensya. At si Naen sino ang maniniwala sa isang babaeng hindi man lang makalabas ng kusina sa oras na maikulong natin siya. Lahat ng ari-arian na nasa pangalan niya ay malilipat na sa atin ng tuluyan. Sa gitna ng kanyang takot, naramdaman ni Naen ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya kung tutunog ito. Katapusan na niya.
Ngunit sa halip na tunog, isang mahinang liwanag lamang ang lumabas mula sa screen. Isang text message mula sa hindi pamilyar na numero na "Huwag kang susuko. Hawak ko ang mga tunay na dokumento na itinago ng iyong ama bago siya mamatay. Magkita tayo sa simbahan ng Quiapo bukas ng madaling araw. Mag-iingat ka, isang kaibigan." Ang mensaheng iyon ay tila isang mitsa ng pag-asa sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Sino ang taong ito? At anong dokumento ang tinutukoy niya? Sa loob ng bulsa ni Naen, mahigpit niyang hinawakan ang isang maliit at lumang litrato ng kanyang ama na laging bitbit sa kanyang pitaka. Ang gasgas na gilid ng litrato ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang bulong ng katapangan mula sa kabilang buhay. Hindi ako susuko. Tatay, bulong niya sa kanyang isipan. Hinding-hindi ko hahayaang tapakan nila ang dangal na iniwan mo. Narinig ni Naen ang tunog ng pagtayo ng dalawa. Halika na. Celine, masyadong mainit dito. Doon tayo sa kwarto. Mas komportable tayo roon. Sabi ni Gerald. Ang kanilang mga yabag ay unti-unting lumayo. Kasunod ng muling pagpihit ng pinto at ang pagpatay ng ilaw, naiwang mag-isa si Naen sa dilim. Ang kanyang hininga ay malalim at gumaralgal. Lumabas siya mula sa likod ng kurtina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Alam na niya ang plano ni Gerald. Alam na niya ang bitag na inihahanda para sa kanya. Ngunit ang hindi alam ni Gerald, ang martir na asawang inaakala niyang mahina ay natuto ng lumaban sa dilim. Dahan-dahan niyang nilapitan ang bintana at tumingin sa labas. Ang madilim na langit ay tila nagbabadya ng isang malakas na ulan. Ngunit para kay Naen, ang ulan ay hindi na isang banta, kundi isang paraan para hugasan ang lahat ng dumi ng nakaraan. Gayunpaman, habang naghahanda siyang lumabas ng opisina, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng lamesa ni Gerald na hindi niya nakita kanina. Isang maliit na recorder na nakadikit sa ilalim ng drawer. May maliit na pulang ilaw na kumukurap-kurap. Ang tamis ng iyong ngiti ay parang asukal na ibinabudbod sa isang sugat na sariwa pa masarap sa pandinig. Ngunit humahapdi sa kaibuturan ng aking pagkatao. Nakatitig si Naen sa maliit na pulang ilaw na kumukurap sa ilalim ng lamesa. Ang bawat kurap nito ay tila isang babala. Isang piping saksi sa lahat ng kasinungalingang binuo sa loob ng silid na ito. Hindi niya alam kung kay Gerald ang recorder na iyon o baka kay Celine, na marahil ay hindi rin lubos na nagtitiwala sa kanyang kasabwat. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Naen ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ito ang ebidensya. Kung makuha niya ang boses ni Gerald na nagpaplano laban sa kanya, hindi na siya ang magmumukhang baliw sa harap ng batas. Dahan-dahan niyang iniurong ang kanyang kamay nang marinig ang muling pagpihit ng doorknob. Mabilis siyang lumayo sa mesa at nagkunwaring nagpupunas ng alikabok sa isang istante nang bumukas ang pinto. Si Gerald ang pumasok. Wala na ang kanyang tuxedo jacket at nakabukas ang unang 2 butones ng kanyang polo. Ang kanyang mga mata ay mapupula. Bakas ang epekto ng alak at ang pagod ng gabi. Anong ginagawa mo rito? Naen ang boses ni Gerald ay malumanay, ngunit may talim na nagtatago sa likod nito. Sabi ko sa iyo, huwag mo akong iistorbohin sa opisina ko. Humarap si Naen. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng isang masunuring asawa. Ang kanyang puso ay kumakaba ng napakabilis. Tila gusto nitong wasakin ang kanyang tadyang, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Akala ko kasi ay may naiwan kang baso rito. Gerald, gusto ko lang siguraduhin na malinis ang lahat bago tayo matulog. Birthday mo pa naman. Ayaw kitang magising sa makalat na kwarto.
Lumapit si Gerald sa kanya. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ay muling sumakal sa pang-amoy ni Naen. Hinawakan ni Gerald ang kanyang balikat. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay tila ba gumagapang na uod sa kanyang balat. "Hon, you look really tired," bulong ni Gerald. Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na pag-aalala. "Lately, napapansin ko na parang laging malayo ang tingin mo. Nakakalimutan mo na ang mga gamit mo. At pati itong paglilinis. Parang obsession mo na. Stress lang ba ito? O baka kailangan mo na talagang magpahinga ng matagal?" Ito na ang simula. Ang gaslighting. Sinisimulan na ni Gerald na itanim sa kanyang isipan na siya ay may sakit, na siya ay hindi na maayos ang pag-iisip. "Siguro nga, Gerald," sagot ni Naen. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Marami lang sigurong iniisip, lalo na ang tungkol sa bahay sa probinsya. Naalala ko kasi si tatay. Naramdaman ni Naen ang paninigas ng hawak ni Gerald sa kanyang balikat nang banggitin niya ang kanyang ama. "Huwag mo nang isipin yon. Patay na ang matanda. At ang lupa ay lupang lamang. Mas mahalaga ang kinabukasan natin dito." Kinuha ni Gerald ang isang baso ng gatas na nakalagay sa gilid ng kanyang mesa, isang basong hindi napansin ni Naen kanina. "Inumin mo ito, Naing. Pampatulog. Pinagawa ko ito kay Yaya kanina para sa iyo. You need to sleep." "Hon, isang mahabang tulog para mawala ang lahat ng gulo sa isip mo." Tinitigan ni Naen ang puting likido sa loob ng baso. Naalala niya ang narinig niyang plano ni Gerald tungkol sa medical report. Ang gatas ba ay may halong pampatulog o baka mas malala pa roon? Ang tingin ni Gerald sa kanya ay tila ba isang mandaragit na naghihintay sa kanyang biktima na mahulog sa bitag. "Salamat, Gerald," mahinang sabi ni Naen. Itinaas niya ang baso sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man dumapo ang likido sa kanyang dila, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng paso ang narinig mula sa balkonahe sa labas ng opisina. Napalingon si Gerald sa direksyon ng tunog. "Sino yan?" sigaw niya. Ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng galit at kaba. Habang nakatalikod si Gerald, mabilis na ibinuhos ni Naen ang gatas sa isang malaking paso ng halaman na nasa tabi niya. Pagkatapos ay itinapat niya ang walang lamang baso sa kanyang bibig, na tila ba katatapos lang uminom. Humarap si Gerald sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. "Uminom ka na," tumango si Naen. Ang kanyang mga mata ay pilit na pinatitingkad ang pagod. Salamat. Medyo nahihilo na nga ako agad." Isang mapait at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gerald. Inakay niya si Naen patungo sa pintuan. "Mabuti. Halika na. Ihahatid na kita sa kwarto. Simula bukas, magbabago na ang lahat. Pangako yan." Habang naglalakad sila sa madilim na pasilyo, naramdaman ni Naen ang bigat ng kanyang bawat hakbang. Hindi dahil sa gatas, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang lalaking katabi niya ay ang mismong taong gustong pumatay sa kanyang pagkatao. Ngunit sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang flash drive na nakuha niya kanina. At sa kanyang isip, ang mukha ng kanyang ama at ang pangako ng misteryosong mensahe ang nagbibigay sa kanya ng liwanag. Nang marating nila ang pintuan ng kwarto, huminto si Gerald at hinawakan ang pisngi ni Naen. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa impyerno. "Good night. Naing, don't worry. Lahat ng sakit na nararamdaman mo, mawawala rin yan sa lalong madaling panahon." Isinara ni Gerald ang pinto mula sa labas.
at narinig ni Naen ang pagpihit ng susi. Ikinulong siya nito sa loob ng sarili niyang kwarto. Napaupo si Naen sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na kahoy ng pinto. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na lumulunod sa kanya. Ngunit sa gitna ng kadiliman, muling nagliwanag ang kanyang cellphone. Isang bagong mensahe mula sa parehong numero. Alam kong ikinulong kanya. Huwag kang matakot. Tingnan mo ang ilalim ng iyong unan. Ang susi sa iyong kalayaan ay nasa iyong mga kamay. Ang bawat pait na aking nilunok ay magsisilbing lason na dahan-dahang papatay sa iyong kapalaluan. Gerald, ngayong gabi, ang aninong iyong itinago sa kusina ay magiging liwanag na lulunod sa iyong mga kasinungalingan. Dahan-dahang itinaas ni Naen ang kanyang unan. Doon, sa ilalim ng malambot na tela, ay nakalagay ang isang maliit na kahon ng pelus at isang gintong susi. Sa loob ng kahon ay isang set ng alahas na yari sa perlas, ang kaisa-isang hiyas na itinago ng kanyang ama para sa kanyang kasal. Na ang akala niya ay ninakaw na noong nakaraang taon. May kasama itong isang maikling sulat. Isuot mo ang iyong dangal. Ang pinto sa likod ng aparador ay magdadala sa iyo sa kalayaan. Dali-daling tinungo ni Naen ang kanyang aparador. Sa likod ng mga nakasabit na lumang damit, nahanap niya ang isang maliit na pinto na matagal na palang nakatago, gamit ang gintong susi. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang makipot na hagdanan patungo sa basement, na may labasan sa gilid ng hardin. Hindi siya tumakas. Sa halip, kinuha niya mula sa isang nakatagong maleta ang isang pulang bestida, isang damit na binili niya 5 taon na ang nakalilipas para sa kanilang anniversary na hindi naman natuloy dahil mas pinili ni Gerald na magtrabaho kasama si Celine. Sa harap ng salamin, hinarap ni Naen ang kanyang sarili. Gamit ang makapal na kolorete, tinakpan niya ang bakas ng sampal sa kanyang pisngi. Ang bawat pagpahid niya ng lipstick ay tila paglalagay ng pintura sa mukha ng isang mandirigma bago sumabak sa giyera. Isinuot niya ang mga perlas ng kanyang ama. At sa isang sandali, ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan ay tila naglaho. Napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay amoy bawang at laging may mantsa ng grasa, ay ngayon ay malinis at nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa pananabik. Sa labas, ang engranding party ay nasa rurok na ng saya. Ang tunog ng mga mamahaling baso na nagtatama sa bawat tagay ay tila ba musika ng kapahamakan para sa mga taong nasa loob. Ang amoy ng lechon, pasta, at iba't ibang putahing pinagpaguran ni Naen ay humahalo sa amoy ng alak at mamahaling pabango ng mga bisita. Si Gerald ay nakatayo sa gitna ng entablado. Hawak ang kamay ni Celine, habang ang lahat ay nakatuon ang pansin sa kanila. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang aking ika-40 taon. Anunsyo ni Gerald. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ipinagdiriwang din natin ang bagong direksyon ng ating kumpanya. At ang tagumpay na ito ay hindi magiging posible kung wala ang babaeng nasa tabi ko ngayon. Ang aking tunay na katuwang sa buhay. Isang malakas na palakpakan ang sumunod sa kanyang tinuran. Si Celine ay nakangiting tagumpay. Tila ba siya na ang reyna ng gabing iyon? Ngunit sa gitna ng katuwaan, ang malaking pintuan sa harap ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Ang bawat mata ay napalingon sa direksyong iyon. Ang ingay ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat paghinga ay tila napatigil nang pumasok ang isang babaeng nakasuot ng nagniningning na pulang bestida
Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila ba hatol ng tadhana. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay puno ng dignidad. At ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin kay Gerald. Hindi nila nakilala ang babaeng pumasok. Hindi nila makita sa kanya ang katulong na amoy bawang na kanilang hinamak kanina. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay isang reynang naglalakad sa gitna ng kanyang mga kaaway. Napabitaw si Gerald sa kamay ni Celine. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang tumagilid sa kanyang kamay. Ang likido ay pumatak sa sahig nang hindi niya namamalayan. Ang mukha ni Celine ay namutla. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho at napalitan ng isang matinding takot at inggit. "Sino ka?" Nauutal na tanong ni Gerald. Bagaman sa kaibuturan ng kanyang puso, ay kilala niya ang mga matang iyon, ang mga matang dati ay puno ng pag-ibig. Ngunit ngayon ay puno na ng poot. Ngumiti si Naen. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting tila ba isang talim na sumusugat sa katahimikan. "Hindi mo ba ako nakikilala? Gerald, ako ang babaeng naging pundasyon ng iyong kaharian. Ang babaeng itinago mo sa kusina para hindi makita ang iyong mga dumi. Pero ngayong gabi, tapos na ang pagtatago. Ang bawat palakpakan na iyong tinanggap ngayong gabi ay tila mga huling tunog ng iyong marangyang buhay bago ito tuluyang gumuho sa iyong paanan." Tumayo si Naen sa gitna ng liwanag. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang naglalagablab na apoy na sumusunog sa bawat kasinungalingan sa loob ng mansyon. Lumapit si Gerald sa kanya. Ang kanyang mukha ay halo ng galit at matinding kaba. Sinubukan nitong hawakan ang braso ni Naen para kaladkarin siya palayo. Ngunit mabilis na umiwas si Naen. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng isang balisong. "Naeng, sapat na ang eksenang ito. Lasing ka na at hindi mo alam ang ginagawa mo." Pasigaw na bulong ni Gerald. Habang pilit na pinapanatili ang isang pilit na ngiti para sa mga bisita, "Security, pakialalayan ang asawa ko." Mukhang masama ang pakiramdam niya dahil sa sobrang stress. "Huwag mong subukang hawakan ako, Gerald." Ang boses ni Naen ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malaking bulwagan, stress o baka takot. Takot na malaman ng lahat kung anong klaseng halimaw ang nagtatago sa likod ng iyong mamahaling tuksedo. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga negosyante, mga politiko, at mga kilalang tao sa lipunan ay nagsimulang magpalitan ng makahulugang tingin. Si Celine, na kanina ay tila reyna, ay unti-unting umaatras. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang baso. "Gusto mo ng pasasalamat, di ba?" Pagpapatuloy ni Naen habang naglalakad patungo sa projector screen na kanina ay nagpapakita ng mga tagumpay ni Gerald. "Hayaan mong ako ang magpakita ng tunay na dahilan ng iyong tagumpay." Sa isang mabilis na galaw, isinaksak ni Naen ang flash drive sa laptop na nakakonekta sa projector. Sa isang iglap, ang mga larawan ng kanilang kumpanya ay napalitan ng mga dokumento, mga bank statement na nagpapakita ng mga ilegal na paglipat ng pera. Ang pirmadong sanla ng bahay ng kanyang mga magulang. At higit sa lahat, ang mga larawan ni Gerald at Celine sa kanilang lihim na bahay kasama ang isang sanggol. Isang kolektibong singhap ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na bigti sa leeg ni Gerald. Ang kanyang mukha ay nagpalit-palit mula sa pula patungong puti. Tila ba naubusan siya ng hangin? "Iyan ba ang inspirasyon mo?" Gerald, turo ni Naen sa malaking screen kung saan makikita ang birth certificate ng bata na may apelyido niya. Ang pagnanakaw sa sariling asawa para itaguyod ang pamilyang itinago mo sa dilim
ang pagbebenta sa huling alaala ng aking ama para lamang pambili ng mga luho ng iyong kabit. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng isang baliw na babae, sigaw ni Doña Imelda habang sumisingit sa gitna ng mga tao. Ang kanyang mga perlas ay tila sumasakal na rin sa kanya sa tindi ng kahihiyan. Baliw ngumiti si Naen ng may kasamang pait. Kung ganoon, hayaan nating ang mga autoridad ang magpaliwanag sa inyo. Kinuha ni Naen ang isang pulang folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang lumapit kay Gerald. Bawat hakbang niya ay tila tunog ng isang hatol na hindi mababali. Nang makarating siya sa harap ng asawa, tinitigan niya ito sa mga mata. Ang mga matang dati ay tanging pag-ibig ang nakikita. Ngunit ngayon ay wala nang matira kundi ang malamig na hustisya. Gerald, narito ang regalo ko para sa iyong ika-40 kaarawan. Mahinang sabi ni Naen. Ngunit sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Isang petition for annulment at isang kaso ng concubinage at qualified theft. Pinirmahan ko na ang lahat. Malaya ka na sa akin. Gaya ng gusto mo. Pero bago ka sumama sa impyerno kasama ang kabit mo, siguraduhin mong nakahanda ka nang mawala ang lahat. Inihagis ni Naen ang mga dokumento sa harap ni Gerald. Ang mga papel ay dahan-dahang nagliparan bago bumagsak sa sahig. Sa gitna ng mga basag na kristal at natapong alak, kasabay nito, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay narinig mula sa labas ng mansyon. Papalapit ng papalapit. Tumingin si Naen kay Celine, na ngayon ay umiiyak na sa takot at kahihiyan. Celine, sabi mo kanina, may 24 na oras ako para lumayas. Nagkakamali ka. Ikaw ang may 24 na minuto para lisanin ang bahay na ito bago ka isama ng mga pulis bilang kasabwat sa pagnanakaw. Sa gitna ng kaguluhan, ng pagtakbo ng mga tao, at ng pagpasok ng mga autoridad, nanatiling nakatayo si Naen ng tuwid. Ang kanyang puso ay hindi na kumakabog sa takot. Naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Humarap siya sa pintuan ng mansyon. Hindi lumingon sa nagmamakaawang boses ni Gerald o sa sigaw ni Doña Imelda. Sa bawat hakbang niya palabas, naramdaman niya ang pagtanggal ng bawat tanikala ng kahapon. Mula sa matinding tensyon, patungo sa isang pagsabog ng katotohanan. Ang Thingyar ay makakaramdam ng matinding satisfaction habang nakikita ang pagbagsak ng mga kontrabida. Ang sandaling tinitigan ni Naen ang kanyang wedding ring. Dahan-dahang hinubad ito at binitawan sa gitna ng mga nagkalat na papel sa sahig. Sino ang mga taong kasama ng mga pulis na pumasok? At bakit tila kilala nila si Naen? Habang papalabas si Naen, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harap. Ang pinto ay bumukas. At isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan, isang boses. Mula sa nakaraang akala niya ay kinalimutan na siya. Ang tunog ng posas na isinasara sa mga kamay ni Gerald. Ang bawat brick ng iyong tore ay hindi semento ang nagdidikit, kundi ang aking mga luha at ngayong tuyo na ang aking mga mata. Wala nang matitira, kundi ang alikabok ng iyong pagkatalo. Nanatiling nakatayo si Naen sa bukana ng mansyon. Pinagmamasdan ang nagkakagulong mundo na dati ay tinawag niyang tahanan, ang bawat dekorasyon, ang bawat mamahaling chandelier, at ang bawat putahing nasa hapag ay tila mga piping saksi sa isang krimen na ngayon lamang nabigyan ng hatol. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang balat. Isang haplos na tila nagpapahiwatig na ang bagyo ay tapos na para sa kanya. Ngunit nagsisimula pa lamang para sa mga taong nagtaksil sa kanya. Sa loob ng bulwagan, ang tunog ng paglok ng metal na posas sa mga kamay ni Gerald ay umalingaw-ngaw sa kabila ng bulungan ng mga tao.
Ang mukha ni Gerald ay wala ng bakas ng kayabangan. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Umiiwas sa mapanghusgang tingin ng kanyang mga dating kasosyo sa negosyo. Ang bawat hakbang ng mga pulis na umaakay sa kanya ay tila ba nagpapabigat sa kanyang bawat hininga. Gerald, gawin mo ang paraan. Hindi mo pwedeng hayaang mangyari. Ito ang sigaw ni Doña Imelda ay puno ng desperasyon habang pilit na humahawak sa braso ng mga pulis. Ang kanyang mga perlas ay nagkalat sa sahig matapos nitong mahila sa gitna ng pagpupumiglas. Mga puting butil na tila ba sumisimbolo sa nadumihang dangal ng kanilang pamilya. Ngunit walang nakinig sa kanya. Ang mga taong kanina ay humahalik sa kanyang kamay ay ngayon ay nakatalikod na. Abala sa pag-alis para hindi madamay sa iskandalo. Hinahanap ng mga mata ni Naen si Celine. Ngunit ang babaeng kanina ay nagmamalaki sa kanyang pulang labi ay wala na sa tabi ni Gerald. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Naen si Celine na dahan-dahang lumulusot sa likod ng mga kurtina patungo sa garahe. Hawak nito ang kanyang mamahaling bag na tila may itinatagong mahalagang bagay sa loob. Hindi ito lumingon kay Gerald. Hindi ito nag-alay ng kahit isang sulyap ng pag-aalala. Ang pag-ibig na ipinangalandakan nito kanina ay naglaho ng parang bula nang dumating ang oras ng pananagutan. Naramdaman ni Naen ang isang mabigat na kamay sa kanyang balikat. Paglingon niya, bumungad sa kanya ang mukha ni Aturi. Santos. Ang matandang abogado ng kanyang ama na akala niya ay matagal nang kinalimutan ang kanilang pamilya. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang pagmamalaki. Tapos na ang pagtitiis mo. Naing, mahinang sabi ng abogado. Dinala ko ang mga dokumentong kailangan natin. Ang lupang kinuha ni Gerald, naibalik na natin sa ilalim ng iyong pangalan, bago pa man niya ito tuluyang maibenta sa mga developer. Hindi natin hinayaang mawala ang huling alaala ng iyong tatay. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Naen, hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 15 taon ay tila ba unti-unting hinihiwa ng hangin. Tumingin muli si Naen sa direksyon ng garahe. Nakita niya ang sasakyan ni Gerald na mabilis na humarurot palabas. Ngunit hindi si Gerald ang nasa loob. Si Celine iyon. Dala ang lahat ng alahas at perang nakuha nito mula sa vault na binuksan nito bago pa man magsimula ang party. Iniwan ni Celine si Gerald na mag-isang haharap sa mga kaso, sa kahihiyan, at sa kadiliman ng kulungan. Ang inspirasyon ni Gerald ay siya ring naging huling kuko sa kanyang kabaong. Nabalik ang diwa ni Naen nang marinig ang huling sigaw ni Gerald habang isinasakay ito sa sasakyan ng pulis. Naen, patawarin mo ako. Naen, kailangan kita. Ngunit hindi tumugon si Naen. Ang kanyang mga paa ay nagsimula ng humakbang palayo, patungo sa itim na sasakyang naghihintay sa kanya sa dulo ng driveway. Sa bawat hakbang niya sa damuhan, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang puso. Ang mansyong ito, na dati ay pangarap niyang punuin ng pag-ibig, ay isa na lamang malaking libingan ng mga patay na pangako. Sumakay si Naen sa sasakyan at tumingin sa labas ng bintana habang dahan-dahang lumalayo ang mansyon. Ang mga ilaw ng party ay unti-unti nang namamatay. Pinalalitan ng dilim ng gabi. Ang kanyang paglalakbay patungo sa pagbawi ng sarili ay nagsisimula na, malayo sa lason ng nakaraan. Gayunpaman, habang binubuksan ni Aturi Santos ang isang maliit na envelope para ibigay sa kanya. Isang pangalan ang nakasulat sa likod nito na nagpahinto sa tibok ng puso ni Naen. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot, at isang katotohanang hindi kasama sa mga dokumentong inihanda niya laban kay Gerald. Ang kagaanan ng loob sa pag-alis sa mansyon ay mahahaluan
ng panibagong kaba. Ang tagapakinig ay makakaramdam ng pag-asa, ngunit may halong takot sa bagong sikretong darating. Nan looking at her bare finger where the wedding ring used to be. Feeling the weight of freedom instead of the weight of gold. Ano ang nakasulat sa likod ng envelope at sino ang taong binanggit ni Atur? Santos na lihim na tumulong sa kanila. Isang puting sasakyan ang biglang humarang sa daan ng kanilang kotse. Sa gitna ng dilim at ulan, isang lalaki ang bumaba, hindi ito pulis. At lalong hindi tauhan ni Gerald. Ito ang lalaking dahilan kung bakit hindi kailanman naging buo ang puso ni Naen kay Gerald. Ang matalim na titig ng lalaki sa gitna ng ulan. Direkta sa mga mata ni Naen. Ang bawat patak ng ulan na gumuguhit sa salamin ng bintana ng sasakyan ay tila mga luhang pilit na humihingi ng tawad sa langit. Nakatingin si Naen sa labas. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa envelope na ibinigay ni Ati Santos. Ngunit ang kanyang atensyon ay agad na naagaw ng anino ng isang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada, nababanaag sa ilaw ng kanilang sasakyan. Ang puso niya, na akala niya ay tuluyan ng naging bato matapos ang gabing iyon, ay biglang kumitig nang may kasamang matinding kaba at pamilyar na hapdi. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kabilang sasakyan. Isang lalaki ang bumaba. Suot ang isang itim na trench coat na basang-basa na ng ulan. Hindi kailangan ni Naen na makita ang buong mukha nito para malaman kung sino siya. Ang tindig na iyon, ang paraan ng paghakbang na tila bapasan ang buong mundo, ay nakaukit na sa kaibuturan ng kanyang gunita. Si Mark. Ang lalaking 10 taon na ang nakalilipas ay nangakong babalik. Ngunit tila nilamon ng kawalan nang magsimulang maghirap ang pamilya ni Naen. Nabalik lamang ang diwa ni Naen nang marinig ang mahinang pagbukas ng pinto ng kanilang sasakyan. Bumaba si Ati Santos at sumalubong sa lalaki. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap na hindi naririnig ni Naen dahil sa lakas ng buhos ng ulan na tumatama sa bubong ng kotse. Pagkalipas ng ilang sandali, lumapit si Mark sa bintana kung saan nakaupo si Naen. Ang bawat pag-ikot ng salamin pababa ay tila isang pagbukas ng sugat na matagal nang hindi humihilom. Naing. Ang boses ni Mark ay mas malalim na ngayon. May kasamang pait at lungkot na hindi maikakaila. I'm sorry. I'm sorry kung ngayon lang ako dumating. Tinitigan siya ni Naen. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilim na langit. Bakit? Mark, bakit kailangan mong bumalik sa oras na wala na akong mailuluha? Bakit kailangan mong magpakita ngayong durog na ang lahat? Hindi ako lumayo dahil gusto ko. Naing, bulong ni Mark. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa salamin, ngunit hindi ito itinuloy. Gerald. He threatened your father's life. He made sure na wala akong magagawa para tulungan kayo noon. Pero hindi ako tumigil. Ang mga mensaheng natanggap mo. Ang susi sa ilalim ng unan mo. Ako lahat yun. 15 taon kong hinintay ang gabing ito para mabawi ka sa impyernong kinasasadlakan mo. Naramdaman ni Naen ang isang matinding panghihina. Ang lalaking sinisi niya sa kanyang pag-iisa. Ang lalaking inakala niyang tinalikuran siya sa oras ng kagipitan, ay siya palang lihim na nagbabantay sa kanya sa dilim. Ngunit ang katanungang ito ay mas lalong nagpabigat sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng ito ay bahagi ng isang plano, hanggang saan ang katotohanan sa mga dokumentong hawak niya? Dahan-dahang iniabot ni Mark ang isang maliit at lumang panyo, ang panyong may burda ng pangalan ni Naen na ibinigay niya rito noong sila ay magkasintahan pa. Ang tela ay kupas na. Ngunit ang bango ng nakaraan ay tila buhay pa rin. Hinawakan ni Naen ang panyo. At sa isang sandali,
Ang lahat ng sakit ng pagkakanulo ni Gerald ay tila natabunan ng isang mas malalim at mas masakit na pag-ibig. Hindi pa tapos ang lahat. Nay, sabi ni Mark. Ang kanyang tingin ay naging seryoso. Hindi pa ligtas ang kumpanya. Gerald has a silent partner. Isang taong mas makapangyarihan at mas mapanganib kaysa sa kanya. At ang taong yun, siya ang may hawak ng huling ebidensya na maaaring magpawalang bisa sa lahat ng ginawa natin ngayong gabi. Naramdaman ni Naen ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang akala niyang kalayaan ay tila ba isang panibagong kulungan na may mas matitibay na rehas. Tumingin siya sa envelope na hawak niya at dahan-dahang binuksan ito. Doon, sa ilalim ng mga titulo ng lupa, ay may isang sulat kamay na testamento ng kanyang ama. Ang huling pangungusap sa sulat ay nagpabagsak sa kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Huwag mong pagkakatiwalaan ang sino mang may hawak ng susi ng aking opisina. Dahil ang tunay na kaaway ay nasa loob ng ating sariling dugo. Napatingin si Naen kay Atori Santos na nakatayo sa labas. Pagkatapos ay muli kay Mark. Sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo at sino ang taong tinutukoy ng kanyang ama? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang mabilis na liwanag mula sa isang sasakyang paparating ang tumama sa kanila. Ang tunog ng mabilis na pagpreno ng gulong sa basang kalsada ay bumasag sa katahimikan. Ang pintuan ng sasakyang iyon ay bumukas. At isang pamilyar na boses ang narinig ni Naen, ang boses ng kanyang ina, na akala niya ay nasa probinsya at nagpapagaling. Ngunit ang kanyang ina ay hindi dumating para yakapin siya. Ang mga mata nito ay puno ng takot at galit. At ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay tila isang hatol na mas masakit pa sa anumang sampal ni Celine. Nay, itigil mo na ito. Ibalik mo ang dokumento kay Gerald. O hindi mo na muling makikita ang iyong kapatid. Ibigay mo na ang folder. Nay, isang pirasong papel lang iyan. Pero ang buhay ng kapatid mo ay hindi mababayaran ng kahit anong yaman. Ang mga salitang iyon ng kanyang ina ay mas masakit pa sa sampal ni Celine o sa pagtataksil ni Gerald. Nakatayo si Aling Rosa sa tapat ni Naen. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at luha, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa braso ng kanyang anak. Ang babaeng nagturo kay Naen kung paano maging matatag. Ang babaeng naging sandigan niya sa gitna ng kahirapan ay ngayon ang mismong humihiling sa kanya na isuko ang tanging sandata niya para sa katarungan. Naramdaman ni Naen ang pananakit ng kanyang dibdib. Isang uri ng hapdi na tila ba hinihiwa ang kanyang puso gamit ang isang mapurol na kutsilyo. Tiningnan niya ang kanyang ina. Pagkatapos ay ang folder na mahigpit niyang yakap. Inay, alam niyo ba kung anong sakripisyo ang ginawa ko para makuha ito? Ninakawan tayo ni Gerald. Pinatay niya ang dangal natin. At ngayon, gusto niyo pang ibalik ko sa kanya ang lahat. Hindi mo naiintindihan. Naensigaw ng kanyang ina. Ang boses ay gumaralgal sa tindi ng takot. Hawak nila si Nathan, ang kapatid mo. Kinuha nila siya sa eskwelahan kaninang hapon. Sabi ni Gerald, kapag hindi mo ibinigay ang lahat ng ebidensya, hinding-hindi na natin makikita ang bunso mo. Naing, parang awa mo na. Huwag mo nang isipin ang lupa. Huwag mo nang isipin ang pera. Ang kapatid mo ang mahalaga. Nanigas ang buong katawan ni Naen. Ang galit na kanina ay nagliliyab sa kanyang puso ay biglang nahaluan ng isang malamig na takot. Si Nathan, ang kanyang kaisa-isang kapatid na lalaki na itinuring niyang sariling anak. Ang kawalang hiyaan ni Gerald ay wala talagang hangganan. Pati ang inosenteng bata ay idinamay nito sa kanyang desperasyon. Lumapit si Mark sa kanila. Ang kanyang mukha
ay puno ng matinding pag-aalala. Aling Rosa, makinig po kayo. Hindi natin pwedeng ibigay ang folder. Kapag nakuha nila yan, wala na tayong proteksyon. Papayin lang nila tayo kapag nakuha na nila ang gusto nila. Sino ka ba para makialam? Galit na hinarap ni Aling Rosa si Mark. Dahil sa iyo, dahil sa pagtulong mo kay Naen. Lalong nanganib ang buhay namin. Umalis ka na. Ibigay mo na ang folder. Naing, humarap si Naen sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Inay, hindi si Mark ang kaaway dito. Si Gerald. Si Gerald na tinuring niyo ring anak pero nilason ang buhay natin. At ang taong kasabwat niya, Inay, kilala niyo ba kung sino ang may hawak kay Nathan? Tumahimik ang kanyang ina. At ang katahimikang iyon ay tila isang kumpirmasyon ng isang mas malalim na lihim. Ang bawat patak ng ulan sa kalsada ay tila naglalabas ng amoy ng luma at bulok na sikreto. Ang kapatid ni Doña Imelda, mahinang bulong ni Aling Rosa, hindi makatingin sa mga mata ni Naen. Siya ang nag-utos. Sabi niya, may kasunduan sila ng tatay mo noon na hindi natin alam. Naing, ang tatay mo. Hindi lang siya naghirap dahil sa malas. Pinabagsak siya ng pamilya ni Gerald dahil sa isang sikretong dala niya hanggang sa hukay. Naramdaman ni Naen ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na bato na ibinabato sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang kanyang ama ay pinabagsak ng mga taong pinaglingkuran niya ng 15 taon. Ang bawat pagluluto niya, ang bawat paglilinis niya ng mansyon, ang bawat pagtitiis niya sa pangungutya ni Doña Imelda ay tila ba pagsisilbi sa mga mamamatay tao ng kanyang sariling ama. Hinawakan ni Naen ang testamentong nakuha niya sa envelope. Binasa niya ang huling bahagi nito sa kanyang isipan. Ang bahaging hindi niya natapos kanina dahil sa gulat. Naing, ang pagkamatay ko ay hindi aksidente. Huwag kang magtitiwala sa lason ng pamilyang Villaluna. Ang katarungan ay nasa ilalim ng punong mangga sa ating lumang bakuran. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Ngunit sa loob ni Naen, isang kakaibang katahimikan ang namayani, isang katahimikang nagmumula sa isang desisyong hindi na mababago. Inay, sasama ako sa inyo, sabi ni Naen. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ibibigay ko ang folder kay Gerald, pero kailangang makita ko si Nathan na ligtas. Naing, huwag pigil ni Mark. Hawak ang braso ni Naen. Bitag ito. Hayaan mong tumawag ako ng tulong. Hindi. Mark. Tinitigan siya ni Naen sa mga mata. Isang tingin na nagpapaalam at nagpapasalamat. Kailangan ko itong tapusin sa paraang ako lang ang nakakaalam. Alagaan mo ang sarili mo. At kung hindi man ako makabalik, pakisabi kay Aturi. Santos. Alam ko na kung saan nakatago ang tunay na kayamanan ni tatay. Sumakay si Naen sa sasakyan ng kanyang ina. Iniwan si Mark na nakatayo sa gitna ng ulan. Sugatan at walang magawa. Habang papalayo ang sasakyan, naramdaman ni Naen ang bigat ng folder sa kanyang kandungan. Ito ay hindi lamang mga ebidensya, ito ang kanyang buhay. At sa gabing ito, nakahanda siyang isakripisyo ang lahat para sa huling pagkakataon. Nang marating nila ang tagong bodega sa labas ng bayan, bumungad sa kanila ang isang pamilyar na sasakyan. Doon, sa ilalim ng madilim at tila tumatangis na langit, nakatayo si Gerald. Wala na ang kanyang tuksedo. Suot na lamang niya ay isang maduming polo. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay ang ngiti ng isang demonyong akala ay nanalo na. Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis ang pamilya mo.
9. Sabi ni Gerald. Habang hawak sa leeg ang isang bata na umiiyak at nagpupumiglas. Si Nathan. Naramdaman ni Naen ang paghinto ng tibok ng kanyang puso nang makita ang pasa sa mukha ng kanyang kapatid. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw. Ngunit nanatili siyang kalmado. Dahan-dahan niyang inilabas ang folder mula sa kanyang bag. Pakawalan mo ang kapatid ko. Gerald, narito na ang lahat ng gusto mo. Ang kumpanya, ang mga titulo, at ang boses mo sa recorder. Kunin mo na lahat. Basta ibigay mo sa akin si Nathan. Inabot ni Gerald ang folder nang may kasamang sakim na tingin. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay sa mga papel, isang malakas na tunog ng pagpreno ng mga sasakyan ang narinig sa buong paligid. Ang mga ilaw ng maraming patrol car ay biglang bumalot sa kanila. Kasabay ng sigaw ng mga awtoridad, ngunit hindi ang mga pulis ang ikinagulat ni Gerald. Sa likod ng mga pulis, lumabas ang isang matandang lalaki na nakasakay sa wheelchair, isang lalaking akala ng lahat ay matagal nang pumanaw. Ang dating partner ng ama ni Naen, ang taong nagtatago ng tunay na katotohanan. Sa gitna ng tensyon, biglang binuksan ni Gerald ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit nang makita na ang loob nito ay hindi mga dokumento, kundi mga puting papel na walang laman. Nasaan ang mga dokumento? Nainsigaw ni Gerald. Habang mas hinihigpitan ang hawak kay Nathan, ngumiti si Naen. Isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Wala na sa akin. Gerald, kanina pa iyon nasa kamay ng media. At ang taong nasa likod mo, siya ang magpapatunay na hindi lang pagnanakaw ang krimen mo, kundi pati ang pagpatay sa tatay ko. Isang mabilis na pangyayari ang sumunod. Sa tindi ng galit, itinulak ni Gerald si Nathan at bumunot ng isang matalim na bagay mula sa kanyang bulsa. Ang bawat kislap ng talim sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bodega ay tila isang kidlat na nagnanais na tuluyang tupukin ang huling pag-asa ng aking naghihingalong puso. Sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang marahas na paggalaw. Dahil sa matinding desperasyon at galit, sumugod si Gerald patungo kay Naen. Hawak ang isang matalim na aspile ng yelo na kinuha niya mula sa gilid ng bodega. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Wala na ang katinuan. Tila ba isang sugatang hayop na wala nang balak pang sumuko ng buhay. Kung hindi ka mapapa sa akin, wala ring makikinabang sa iyo. Ang sigaw ni Gerald ay puno ng pait at lason. Ngunit bago pa man dumapo ang talim sa dibdib ni Naen, isang mabilis na anino ang humarang sa kanyang harapan. Narinig ni Naen ang mabigat na tunog ng pagtama ng katawan sa semento at ang gumaralgal na paghinga ni Mark. Sinalo ni Mark ang bawat puwersa ng pag-atake ni Gerald para lamang protektahan siya. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos ang mga pulis. Ang tunog ng pagkakasa ng mga baril at ang malakas na utos ng mga awtoridad ay bumasag sa tensyon ng paligid. Bitawan mo ang sandata, Gerald Villaluna. Wala ka nang tatakbuhan, ang boses ng opisyal ay mapang-utos at walang bahid ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang binitawan ni Gerald ang matalim na bagay na lumikha ng isang malamig na kalansing sa sahig ng bodega. Ang bawat hakbang ng mga pulis papalapit sa kanya ay tila ba pagbibilang ng mga natitirang sandali ng kanyang kalayaan. Nang sa wakas ay maramdaman ni Gerald ang malamig na metal ng posas sa kanyang mga kamay. Ang kanyang buong katawan ay nanghina. Napaluhod siya sa basang semento. Ang kanyang mukha ay puno ng luha ng pagsisisi na huli na para pakinggan. Mabilis na nilapitan ni Naen si Nathan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kapatid.
Naramdaman ang panginginig ng maliit nitong katawan at ang init ng mga luhang dumadaloy sa kanyang leeg. Ligtas na tayo. Nathan, wala nang mananakit sa iyo. Nandito na si ate. Bulong. Ninaen. Habang ang kanyang sariling mga mata ay nagsisimula na ring maging malabo dahil sa pag-agos ng luha, lumapit ang matandang lalaki sa wheelchair. Si Lolo Delfin. Ang dating kasosyo ng kanyang ama. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng kapangyarihan. Gerald, akala mo ba ay nalimutan na ng panahon ang ginawa mo sa tatay ni Naen, ang bawat pirma na pineke mo, ang bawat gamot na pinalitan mo para unti-unting manghina ang kanyang puso. Lahat iyon ay nakasulat sa tala-arawan na itinago ko sa loob ng maraming taon. Ngayong gabi, hindi lang ang pagnanakaw mo ang pagbabayaran mo, kundi pati ang buhay na ninakaw mo sa pamilyang ito. Tumingin si Naen kay Gerald sa huling pagkakataon. Wala na siyang nararamdamang galit, kundi isang malalim na awa-awa para sa isang lalaking pinili ang yaman kaysa sa tunay na pagmamahal. At awa para sa sarili niya na nagmahal sa isang anino. Humarap siya kay Mark, na ngayon ay inaalalayan ng mga paramedic. Bagaman may sugat ito sa braso. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay sapat na para bigyan si Naen ng kapanatagan. Salamat, Mark. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Sabi ko sa iyo, Naeng. Mahinang sagot ni Mark. Babantayan kita, kahit sa malayo. Pero ngayon, hindi na kailangang malayo. Habang isinasakay si Gerald sa sasakyan ng pulis, dumating ang isa pang patrol car. Doon, nakita ni Naen si Celine, na nakaposas din at gulo-gulo ang buhok. Nahuli siya sa boundary habang sinusubukang itakas ang mga pera at alahas. Ang dalawang taong sumira sa buhay ni Naen ay ngayon ay magkasamang haharap sa rehas ng katarungan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, naramdaman ni Naen ang paghila ng kanyang ina sa kanyang laylayan. Naeng, ang tatay mo. May iniwan siyang huling habilin sa ilalim ng punong mangga. Sabi niya, doon mo lang matatagpuan ang tunay na kapayapaan kapag malinis na ang lahat. Nabalik ang diwa ni Naen sa lumang bahay sa probinsya. Ang misteryo ng kanyang ama ay hindi pa tapos. Ano ang itinatago ng punong manggang iyon na tila ba naging piping saksi sa lahat ng kanilang paghihirap? Dahan-dahan silang sumakay sa sasakyan ni Mark, kasama ang kanyang ina at si Nathan, habang lumalayo sila sa madilim na bodegang iyon. Ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng gumuhit sa abot tanaw. Isang bagong simula. Isang bagong umaga. Gayunpaman, nang marating nila ang kanilang lumang bakuran sa San Isidro, napansin ni Naen na may isang hukay na sa ilalim ng punong mangga. Ang lupa ay bago pa lamang nahukay, at may isang lumang baul na nakabukas sa gilid nito. Ang baul ay walang laman. Maliban sa isang piraso ng tela na may pamilyar na burda, ang burda ng pamilya ni Gerald, naramdaman ni Naen ang muling pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Kung wala na ang laman ng baul, sino ang kumuha nito at bakit may naiwang bakas ng pamilya Villaluna sa lugar na ito? Ang bawat butas sa lupang ito ay tila isang bukas na sugat ng kahapon. Nagpapaalala na kahit ang mga patay ay hindi pinapatulog ng kasakiman ng mga buhay. Nakatitig si Naen sa bakanting hukay sa ilalim ng punong mangga. Ang amoy ng basang lupa at ang halumigmig ng madaling araw ay tila sumasakal sa kanyang paghinga. Ang baul na dapat ay naglalaman ng kanyang huling pag-asa ay nakanganga na parang isang mapang-uyam na tawa. Hinawakan niya ang piraso ng tela na may burda ng pamilya Villaluna. Ang bawat hibla nito ay tila ba nabahiran ng dugo at panlilinlang, huli na tayo.
Naing, ang boses ni Mark ay puno ng pagod habang lumalapit sa kanya. Ang kanyang mga hakbang sa mga tuyong dahon ay lumilikha ng isang malutong na tunog na tila ba pagkaputol ng huling pag-asa. May nauna sa atin dito. At alam nating lahat kung sino ang kaisa-isang tao na may lakas ng loob na pumunta rito habang ang lahat ay nasa gitna ng kaguluhan. Nabalik lamang ang diwa ni Naen nang marinig ang mahinang pagbukas ng pinto ng kanilang lumang bahay. Ang tunog ng lumang bisagra ay tila isang mahabang buntong hininga ng pighati. Mula sa madilim na pasilyo, lumabas si Doña Imelda. Wala na ang kanyang mga perlas. Wala na ang kanyang marangyang gown. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa isang uri ng puot na hindi kayang burahin ng anumang pagkatalo. Hawak ng matanda ang isang makapal na bundle ng mga luma at naninilaw na papel ang laman ng baul. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi nang makita ang gulat sa mukha ni Naen. Akala mo ba ay natapos na ang lahat ng mapusasan ang anak ko? Ang boses ni Doña Imelda ay mahina, ngunit tila ba may talim ng isang kalawanging kutsilyo. Ang pamilyang Villaluna ay hindi itinayo sa pag-ibig. Naing, itinayo ito sa mga sikretong mas malalim pa sa hukay na kinatatayuan mo. Ang tatay mo. Akala niya ay bayani siya. Akala niya ay kaya niyang itama ang nakaraan. Dahan-dahang, lumapit si Naen. Ang kanyang puso ay tumitibok nang may kasamang matinding panginginig. Ano ang nasa mga papel na iyan? Doña Imelda, ano ang kinatatakutan niyo na kailangan niyo pang hukayin ang nakaraan ng tatay ko? Ang katotohanang ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng lahat, sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay biglang pumiyok sa tindi ng emosyon. Ang mansyon, ang kumpanya, ang bawat lupang tinatapakan ni Gerald. Lahat iyon ay nakaw lamang mula sa pamilya mo. Ang tatay mo ang tunay na tagapagmana. At ang pamilya namin ay mga tauhan lamang na kumuha ng hindi sa amin. Naramdaman ni Naen ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang 15 taon ng pang-aalipusta sa kanya. Ang pagtrato sa kanya bilang isang katulong. Ang pagpaparamdam sa kanya na siya ay basura, lahat pala iyon ay para lamang pagtakpan ang katotohanang siya ang may-ari ng lahat ng tinatamasa nila. Ang bawat sakripisyo niya para kay Gerald ay tila ba pagpapakain sa isang magnanakaw na naninirahan sa kanyang sariling tahanan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Naen, isang malakas na amoy ng gas ay biglang humalo sa hangin. Napansin ni Mark ang hawak na gasera ng matanda sa kabilang kamay. Doña Imelda. Wag. Ang sigaw ni Mark ay puno ng babala. Kung hindi ito, mapapasa amin. Walang makakakuha nito, anunsyo ng matanda bago binitawan ang gasera sa ibabaw ng mga tuyong dahon at sa mga papel na hawak niya. Ang apoy ay mabilis na gumapang. Tila ba isang nagugutom na hayop na nilalamon ang huling ebidensya ng katarungan. Ang bawat pahina ng kasaysayan ng pamilya ni Naen ay unti-unting nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Naramdaman ni Naen ang init ng apoy sa kanyang mukha, kasabay ng hapdi ng isang panibagong pagkatalo. Ngunit sa gitna ng naglalagablab na apoy, napansin ni Naen ang kanyang ina, si Aling Rosa, na dahan-dahang lumalapit kay Doña Imelda. Ang mukha ng kanyang ina ay walang bakas ng takot, kundi isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang nakita ni Naen. Tapos na ang pagtatago. Imelda, mahinang sabi ni Aling Rosa, sinunog mo man ang mga papel. Hindi mo masusunog ang katotohanang nakasulat sa puso ng mga taong pinahirapan mo. Sa isang mabilis na pangyayari, kinuha ni Aling Rosa ang isang maliit na susi mula sa kanyang dibdib at ibinato ito kay Naen sa ilalim ng sahig ng altar. Naing,
Ang kopya, hindi kailanman nagtiwala ang tatay mo sa isang baul lamang. Ang bawat hibla ng pag-asa ay muling nabuhay sa puso ni Naen. Habang pilit na inaapulan ni Mark ang apoy, tumakbo si Naen sa loob ng bahay. Ang usok ay nagsisimula ng bumalot sa pasilyo. Ngunit ang bawat hakbang niya ay tila ba ginagabayan ng isang hindi nakikitang kamay. Nang marating niya ang altar, mabilis niyang itinaas ang mga tabla ng sahig. Doon, sa ilalim ng mga lumang imahe ng mga santo, ay nakahiga ang isang hindi nasusunog na kahon. Ngunit sa sandaling hawakan niya ito, narinig niya ang isang malakas na tunog ng pagbagsak mula sa labas. Kasunod ng isang matinding sigaw ng pighati, mula sa desperasyon patungo sa isang mabilis na pag-asa, ngunit agad na mahahaluan ng matinding takot para sa kanyang ina. Ang Thingyar ay mararamdaman ang adrenaline rush kasabay ng emosyonal na pagigting. Naen looking at her mother's calm face against the backdrop of the fire, realizing that her mother had been a silent warrior all along. Anong sakripisyo ang ginawa ni Aling Rosa para makuha ang kopya ng mga dokumento? At sino ang bumagsak sa labas? Isang malaking bahagi ng bubong ng lumang bahay ang dahan-dahang bumabagsak sa kinaroroonan ni Naen. Habang sa labas ay nakita niya si Doña Imelda na nakahawak sa leeg ng kanyang ina sa gitna ng mga apoy. Ang huling sulyap ni Aling Rosa kay Naen. Isang sulyap na tila ba nagsasabing, ipaglaban mo ang para sa iyo. Ang bawat lagitok ng nasusunog na kahoy ay tila ba tunog ng mga butong dinudurog. Isang paalala na sa gitna ng apoy, tanging ang pinakamalakas na paninindigan lamang ang hindi magiging abo. Naramdaman ni Naen ang init na tila humahalik sa kanyang balat habang ang usok ay dahan-dahang bumabalot sa kanyang paningin. Ang bigat ng bubong na bumabagsak ay nagdulot ng isang malakas na yanig na nagpayanig sa buong pundasyon ng kanilang lumang tahanan. Sa kanyang mga kamay, ang hindi nasusunog na kahon ay tila naging kasing init ng baga. Ngunit hindi niya ito binitawan. Ito ang kanyang buhay, ang kanyang nakaraan, at ang katarungang ipinagkait sa kanyang ama. Sa pamamagitan ng natitirang lakas, gumapang si Naen palabas ng nagbabagang pasilyo. Ang bawat paghinga niya ay tila paglunok ng apoy. Ngunit ang sigaw ng kanyang ina mula sa labas ay nagsisilbing gabay sa kanyang nagdidilim na kamalayan. Nang sa wakas ay marating niya ang pinto. Ang sariwang hangin ng madaling araw ay tila isang himala na humaplos sa kanyang mukha. Sa labas, ang eksena ay tila nagmula sa isang masamang panaginip. Si Aling Rosa ay nakaluhod sa gitna ng mga tuyong dahon, habang si Doña Imelda ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga kamay ay nanginginig sa hawak na liyab ng galit. Ang apoy sa paligid nila ay lalong lumalakas, na lumilikha ng isang pader ng init na naghihiwalay sa kanila sa mundo. Ibigay mo sa akin ang kahon na iyan. Naen ang sigaw ni Doña Imelda ay gumaralgal. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang aristokrata, kundi ng isang desperadong babaeng nakikita ang pagguho ng kanyang kaharian. Huwag mong hayaang mamasangka ang nanay mo dahil sa mga papel na iyan. Hindi na ako natatakot sa iyo. Doña Imelda. Ang boses ni Naen ay malamig at puno ng dignidad. Bagaman, ang kanyang katawan ay puno ng uling at sugat. Ang apoy na ito ay hindi kami ang susunugin, kundi ang lahat ng kasinungalingang itinayo nyo. Mabilis na kumilos si Mark mula sa gilid. Dala ang isang basang kumot para protektahan si Aling Rosa. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang binuksan ni Naen ang kahon sa harap ng matanda. Sa loob nito ay hindi lamang mga titulo ng lupa. Naroon ang mga sulat ni Gerald na ipinadala sa kanya noong sila ay nagsisimula pa lamang, kung saan inamin nito ang lahat ng utos ng kanyang ina para linlangin ang ama ni Naen. At naroon din ang tunay na testamento na may selyo ng korte
na hindi kailanman naisumite. Lahat ng yaman niyo, lahat ng mansyong ipinagmamalaki mo, ay nakapangalan sa akin mula pa noong simula. Bulong ni Naen. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatitig sa matanda. Ang anak mo ay naging asawa ko, hindi dahil minahal mo ako, kundi dahil kailangan niyo ang kontrol sa akin para hindi ko malaman ang katotohanan. Pero tapos na ang laro. Naramdaman ni Doña Imelda ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ni Naen ay tila ba isang hampas ng katotohanan na nagpabagsak sa kanyang huling depensa. Ang kanyang mga mata ay napunta sa naglalagablab na bahay, ang bahay na nais niyang burahin sa mapa. Ngunit ngayon ay siyang nagbibigay liwanag sa kanyang pagkatalo. Patawarin mo ako, Naing. Hindi ko ginusto ito. Si Gerald, ang anak ko. Ang mga salita ng matanda ay unti-unting nawalan ng saysay habang ang mga sirena ng bumbero at pulis ay muling narinig sa malayo. Dahan-dahang nilapitan ni Naen ang kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Ang bawat luha na pumatak sa kanyang pisngi ay tila naghuhugas sa lahat ng pait ng nakaraan. Ang kanilang lumang bahay ay maaaring naging abo. Ngunit ang pundasyon ng kanilang dangal ay nanatiling buo. Humarap si Naen kay Mark, na ngayon ay nakatayo sa tabi nila. Sugatan, ngunit may mga matang puno ng pag-asa. Sa gitna ng abo at usok, naramdaman ni Naen ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Ang bawat pilat sa kanyang katawan at sa kanyang puso ay magsisilbing paalala ng kanyang tagumpay. Mark, salamat sa pagbabalik. Mahinang sabi ni Naen, hindi ako kailanman lumayo ng totoo. Naing, sagot ni Mark, habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Naen. Ngayon, malaya ka na. Wala nang anino. Wala nang takot. Habang pinapanood nila ang huling pagbagsak ng bubong ng kanilang tahanan, ang liwanag ng tunay na umaga ay dahan-dahang sumisikat sa likod ng mga bundok. Isang bagong pahina ang magbubukas. Malayo sa lason ng pamilya Villaluna. Gayunpaman, habang inaayos ng mga pulis ang mga ebidensya, isang maliit na bata ang lumapit kay Naen, ang anak ni Gerald at Celine. Ang bata ay mag-isa. Umiiyak at tila walang pupuntahan. Tumingin si Naen sa bata at pagkatapos ay sa kanyang ina. Isang huling pagsubok sa kanyang puso ang naghihintay mula sa tindi ng takot sa gitna ng apoy patungo sa isang malalim na pagpapatawad at pagtanggap. Ang tingyar ay makakaramdam ng lunas sa lahat ng sakit na naranasan ng bida. Nain looking at the ashes of her old house and realizing that home is not a place, but the peace inside her soul. Ano ang gagawin ni Naen sa anak ni Gerald at Celine? Ang batang simbolo ng pagkakanulo sa kanya. Isang tawag ang natanggap ni Aturi, Santos mula sa ospital. Si Gerald ay nagising mula sa kanyang operasyon. Ngunit may isang balitang hindi inaasahan ng lahat, isang balitang magpapabago sa hatol ng korte. Ang paghawak ni Naen sa maliit na kamay ng bata sa gitna ng abo. Ang bawat tibok ng makina sa loob ng silid ng ospital ay tila isang mabagal na pagbibilang ng mga natitirang sandali ng isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Nakatayo si Naen sa tapat ng salaming bintana. Pinagmamasdan ang katawan ni Gerald na napapalibutan ng mga tubo at aparato, ang balitang ibinigay ni Aturi. Santos ay tila isang huling biro ng tadhana, nagkaroon si Gerald ng malalang stroke dahil sa matinding stress at pinsala sa kanyang ulo. At ayon sa mga doktor, mananatili itong paralisado at hindi na muling makakapagsalita. Naramdaman ni Naen ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi na ito ang bigat ng galit o pait.
Ito ay ang bigat ng katahimikang nagmumula sa pagtatapos ng isang mahabang laban. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na kamay ng bata, sa kanyang tabi ang anak ni Gerald at Celine. Ang bata ay walang kinalaman sa kasalanan ng mga magulang nito. At sa mga mata ng paslit, tanging takot at paghahanap ng kalinga ang nakikita ni Naen. Mrs. Naen, handa na po ang mga dokumento. Bulong ni Atunye. Santos na nakatayo sa kanyang likuran. Sa bisa ng tunay na testamento ng inyong ama at sa mga ebidensyang hawak natin, ang lahat ng ari-arian ng mga Villaluna ay formal nang nailipat sa inyong pangalan. Kayo na po ang opisyal na may-ari ng kumpanya at ng mansyon. Tumingin si Naen sa abogado. Pagkatapos ay muli sa kanyang asawa na hindi na makagalaw. Ang mansyon. Ipagbili nyo. Ate Santos, ayoko nang tumira sa isang lugar na puno ng anino ng kahapon. Ang perang makukuha, gamitin niyo para sa edukasyon ng batang ito at para sa pagpapatayo ng isang foundation para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Iwanan niyo lamang ang sapat para sa pagpapagamot ni Gerald. Kahit anong gawin niya, naging bahagi pa rin siya ng buhay ko. Pumasok si Naen sa loob ng silid at lumapit sa higaan ni Gerald. Ang mga mata ng lalaki ay bumukas. Pilit na humahanap ng pokus. At nang makita siya nito, isang luhang pumatak mula sa gilid ng mata ni Gerald. Walang salitang lumabas sa mga labi nito. Tanging isang gumaralgal na tunog ng paghinga. Hinawakan ni Naen ang kamay ni Gerald sa huling pagkakataon. Gerald, pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Malaya ka na sa mga kasalanan mo. At malaya na rin ako sa iyo. Dahan-dahang hinubad ni Naen ang kanyang wedding ring na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng higaan. Iniwan niya ito doon. Isang simbolo ng isang kabanatang tuluyan ng natapos. Sa kanyang paglabas ng silid, naramdaman niya ang isang matinding kagaanan. Tila ba ang lahat ng tanikalang gumagapos sa kanyang kaluluwa ay isa-isang nalalaglag sa labas ng ospital. Naghihintay si Mark sa ilalim ng malawak na puno ng nara. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang mainit na liwanag sa gitna ng malamig na hangin. Nang makita niya si Naen, isang matamis at tapat na ngiti ang sumalubong sa kanya. Tapos na ang lahat. Mark, mahinang sabi ni Naen habang lumalapit sa lalaking hindi kailanman bumitaw sa kanya. Ngayon, ang tunay na buhay mo naman ang magsisimula. Naing, sagot ni Mark. Dahan-dahan nitong hinawakan ang kamay ni Naen. Isang hawak na puno ng respeto at pangako. Saan mo gustong pumunta? Tumingin si Naen sa abot tanaw. Sa direksyon kung saan sumisikat ang araw. Naisip niya ang kanyang ina na naghihintay sa kanilang bagong bahay sa probinsya. Si Nathan na masayang nag-aaral at ang sarili niya na muling natututong tumawa. Gusto ko lang umuwi. Bulong ni Naen. Sa isang tahanang walang takot, walang lihim, at puno ng tunay na pagmamahal. Isinandal ni Naen ang kanyang ulo sa balikat ni Mark habang dahan-dahan silang naglalakad patungo sa sasakyan. Ang bawat hakbang nila ay tila isang awit ng pag-asa. Isang patunay na matapos ang pinakamahabang gabi, ang liwanag ng bukang liwayway ay laging dumarating para sa mga pusong marunong magpatawad at lumaban. Ang bawat sugat ng kahapon ay magsisilbing pilat ng katapangan. At sa bawat bukas na darating, ang halimuyak ng bagong simula ay mananatili sa kanyang puso.